Ay, sana na. Let's start na, guys. Clear natin to. And balik na tayo dito. Let me just check mine. So that is... Okay. Okay, erase lang natin ito. Naku, hindi pala ma-erase. Like ko lang dito yung table. Ang ilang iteration. Dito ang ating x0. This is f of x0, f prime of x0, si x1, so yung pinaka-haba. Okay? So, at first iteration, wait lang guys ha. At first iteration, meron tayong XO na 2. Okay, who guys can give our value of f of XO? JC. Try mo. F of XO, JC. Sorry po. Ang x ko po, ang f of x ko po is 25. Okay, ang f prime of XO? 75 po. Okay, 75. Ang x1? Ano po, 1.666667 or 5 turns. Okay, tama. Thank you. Okay, continuous yan. 7. Okay, thank you, JC. For second iteration, so ang x natin is 1.66667. So, continuous to. For others, sino pong tatawag nilang ako? Ayan, si Christine. Gusto mong try. Christine, okay, can you give f of XO? 7.526748,971 po. Okay, wait lang. Wait lang ha. May ayusin lang ako. Baka kasi mali yung aking tinitignan. O nga na. Okay, wait lang. Suran ko lang ulit. Okay. So, sabi ni Fran, bakit pinabas dito? Ayan. Tama ba? 7.5267.
No? Yes po. Okay. Okay, let me just show it again. Sorry guys. Sorry for that. So that is 7.52674897119342. So, Prane, may bigay mo na rin bang F prime of XO? 33.5802461 po. Okay, yun. 33.58024691 pero kumpletuhin ko na 5803. For X1, gusto kong sumagot ay si Idris. Idris Padilla, kaya mo ba ibigay si X1? Ano po? 1.44252.451. Okay, nice. Thank you. 1.44252450980 So, yan yung mga exact, yung mahaba pa na value, no? Okay. So, for third iteration, okay, sulat ko lang ang pangalan nyo, no? Oops, nalaglag. Wait lang. So, that is 1.4425. So, for f of x po, sino po makapagbigay? Oh, Kasigan Allen. 2.0335791 po. Okay, thank you. Okay, standby na lang. 2.033579158888086. So, yan. For f prime of x po, kaya mo bang ibigay? Allen? 16.65024464. Okay, thank you. Tama. 24464 21153. Okay. For X1, sino pong gustong magbigay ng X1? Bali of X1. Yan, Daniel. Let's try Daniel. What's the value of X1? 1.3203 1.32038941.8 po. Okay, 1.8. Pero dito ay meron pa siya 7.9.4244. Okay, equivalent na naman siya doon. Okay, thank you. So for X o dito is 1.32038. Okay, for F of X o, sino pong gustong magsagot nito? Yan, si ano naman, Emmanuel. Si Diamante. Sagot ko po sir is 0.4114-31924. Okay, thank you. Tama. Okay, standby ka na lang. 5525. Anong F prime of XO? Kaya mo rin bang ibigay? Ang F prime XO ko po sir is 10.197709705 po. Okay, sakto. Dito 05 na, pero meron pa siyang kadugsong. Nalay ko lang yung kanyang kadugsong pa. Okay, for X1, sino pong gustong magbigay? For X1, guys, Clarence, gusto mo mag-try? Clarence? Sir, ano po? Yung 1.280043896 po. Okay, let me just check. 1.28004. 004 3896 po. Okay, 3896. Okay, 3896. Pero dito sana ay 562658. Okay.
So, dito na tayo sa fifth iteration. That's 2.0884. Okay, si Aliyah gusto mag-try for f of XO. Aliyah, sige, try. Ano po, sir? 0.03634-35562 po. Okay, yun. Thank you. 0.036343562. Then, may kadugsong pa siya na 0.38. 38248. Ayan. So, Aliyah, ang F prime natin, kaya mo rin bang ibigay? Ano po? 8.4236-14011 po. Okay, thank you. 8.4236 14010 73098. Ayan. Si Brila. Brila, gusto mo mag-try for X1? Ano po, sir? 1.2757. May kadugsong pa? Meron pa. Okay. 29411 po. Okay, 29411. Pero saan ay 1063741. Pero katumbas na rin niya yun. Okay? For 6th iteration, who would like to give the f of XO? Clarence again. Okay, Clarence, go. Sir, yung XO po ay 0.000389107. Ay, 0.00389106684. So, most likely yan na yan. For f prime of XO, kaya mo ibigay? Apo, sir. Ano po? Okay. 8.2435455738. Okay, thank you. Okay, so dito may 212 pa ito. For X1, yan, si Jeremy. Jeremy, would you like to try? For Ano po? X1? 1.275682209. Yan na yan? Apo. Okay, thank you. That is 2209. Pero sa akin ay may kadugsong pa siya na 26351. Okay. For 7 iteration, our XO would be 1.27568. For f of XO at 7 iteration, who would like to try? Bradley. Ang Go, nakuha ko try. po is 4.62561 times 10 raised to negative 8. 61 na, 61. 1 pa po. 6. Okay. Pero saan ay meron pa siyang kadugsong. Times 10 to the? To negative 8 po. O yan, negative 8 na. O, malapit na siya. Mag-0. Ang F prime, kaya mo rin maibigay? Meron po. Okay. Ang nakuha ko po is 8.2415 842.15 85828. Okay. Thank you. Sa X1, sino pong gusto magbigay? Kila Gradley, nagtatanghalian na. Rinig ko na nagkalinsingan ng mga kutsara at plato. Si ano naman, ang sino pang hindi ko na dito? Emmanuel. Sir, ang sagot ko po is 1.275682204 po. 2204. Okay, that's 2204. Asan na tayo sa iteration? Okay, 2204. Pero sa akin ito ay 36. Yun lang kasing kayang ilagay ng ating calcu. 36509. Okay? Pero sa inyo ito ay yung 04. Okay. For 8 iteration, last na, 1.27568. F of XO would like to try? Okay. Si Ivan naman. Ivan. Scurvy. Sir, 0 po. 0 na. Apa.
Okay, 0. For f prime of XO, Ano po, 8.24, 15, 85, 59.5. 59.5. Opo. Okay. Bigay mo na rin ng ating X1. 1.27, 56, 82, 24. Okay, 4. Or equivalent na rin siya dun sa nauna, no? Okay. So, yan. Nag-zero na ang ating f of x0. Therefore, masasabi na guys natin na ang approximation na 1.275682204 or yung itong kadugsong ay 36509 is already the root, no? Try nyo pong ilagay sa ating x raised to 5 minus 5x plus 3. So that is one of the root of this equation. Mag-i-equal na siya sa 0. Okay? I hope you guys get that, no? Kapag nag-0 ng ating f of x0, yan yung actual root ng equation. So yan, mabuti guys, nag-gets nyo, no? So yan, okay na tayo sa Newton-Raphson. Do you guys have question before we could proceed to our next topic under ng open methods? No questions? Okay. There are no questions. Let's proceed na. Pero before that, let me grab your attendance first, no? Habang kayo ay mga active sa klase. Puta, active kayo, no? Maka-present pa ba? Hindi na. Okay. So, you are section 2203. Today is March 3. Last time may ilang mga absent o nawala lang bigla. Yan na. Guys, nag-attendance si sir. Pasok na ulit kayo. Okay, let's start. Alonzo Kathleen. Present po. Okay, thank you. Clarence Nuevo. Yan, mga nasagot kanina. Present. Okay, present. Ivy Arancel. Present po. Okay, thank you, Ivy. Arquez Christine. Present po. Thank you. Atienza Dan Joshua. Present po. Hi, thank you, Dan. Hansin Lorraine Bautista. Ayan ba si Hansin? Siya ay nandito pero hindi nasagot. Hansin? Okay, blabla ko muna to. Hansin, ha? Mag-notify ka na lang. Boko Joffrey Emmanuel. Joffrey? Yan, yan si Hansin. O, yan. O, Joffrey, hindi kita madinig kahit naka-on ng mic mo. Present po, sir. Okay. Thank you, Hansin. Si Joffrey. Emmanuel, Joffrey. Boko. Sige, mag-chat ka na lang. Okay? Okay. Yan. Off na lang ng mic mo. Briones Daniel. Briones Daniel. Present po. Yan, nagsagot ka kanina. Yan. Karaig Clarence. Present po, sir. Okay, thank you, Clarence. Ivan Kirby Castillo. Present po, sir. Okay, thank you. De Castro Dave Mark. Present po, sir. Okay, thank you. Declaro Aidan Jacob. Sir, may sakit daw po si Declaro. Okay, pasabi na lang get well soon. Then, tulungan nyo na lang siya makahabol. Medyo basic pa naman itong Newton-Raphson. Thank you. Deleus Aliyah. Present po. Thank you. Devila Kudsen Gradley. Kudsen. Present po. Okay. Nadsen po. Nadsen. No-note ko na. Nadsen.
Baka ma-offend kasi ang iba na mali yung pronunciation. Diamante Emmanuel Robert. Present po, sir. Okay, thank you. Di mapasok, Rainiel Laren. Okay, thank you. Endaya Jenny. Present po, sir. Okay, thank you. Pahilagmago Sander Ray. Present po, sir. Thank you. Ferrer Francine Hope. Present po. Thank you. Christine Prane. Yan mga nasa kanina. Christine, nandiyan ka ba? Okay, thank you. Guevara Alros. Present po. Thank you. Gunyo Marian. Marian, nandiyan ka ba? Let me check. Naku, parang wala si Marian. Wala. Kung wala si Marian, pangalawang absent niya na to. Hernandez Steven Joseph. Steven. Wala rin si Steven. Matira James Errol. Present po. Okay, thank you. Medrano Trisha Micaela. Present. Trisha si Micaela. Note nyo lang ha, baka kung yun ay okay lang sa prop nyo ito, baka matsyempohan nyo, prop nyo hindi kayang sumakay sa inyong sa inyong trip. Kaya ibagay nyo na lang sa payo lang. Okay? Sorry po, sir. Okay, payo lang. Baka kasi sa totoo lang nakabastos yung ganon sa sa inyo ng lecture. Hindi ko nang masyadong inaano guys mataonan nyo na hindi kayang makipag-trip sa inyong prop nyo. Ayun lang, okay? So yan. Control lang natin. Brilla Jane Montero. Present po. Okay, thank you. Naral Johan Marcus. Naral Johan. Okay, parang wala si Johan. Si Johan ba ay meron kayong update? Kasi siya ay simula February 11. Four times na siyang wala. Guys. Class rep, meron kang update kay Johan? Sir, wala po. Hindi ko na din po siya kilala. Wala. Okay. So, pa-advise na lang sa kanya. Kasi kung ganito ay advice na mag-file na siya ng drop. Pa-advice. Kasi kung pagpapatuloy niya ito ay sayang yung kanyang tuition. Okay, class rep, paano na lang? Yes po, sir. Mag-email po ako sa kanya. Pa-email. Kasi dropping na ito talaga. 4 absences. Okay? Kung hindi man siya mag-drop, matik na to. Bagsak na. Okay? Ayan. Padilla Idris Lawrence. Present po. Okay, thank you. Pesigan Allen. Present po, sir. Okay, thank you. Kilaw Christian. Present po, sir. Thank you. Resyo Princess. Present po. Okay, thank you. Revilla Lindsay. Present po. Okay, thank you. Reyes Jeremy. Present po, sir. Thank you. Reyes JC. Present po. Okay, thank you. Puntalan. John Present. Michael. Okay, thank you. Okay, wala, sorry. Bilarama Janerol. Bilarama Janerol. So, wala dito kahit hindi online. So, hindi ko natawag sila. Steven Joseph. Gunyo Marian. Naral Jan. Saka Jan Errol. Bilarama. So, pa-notify na lang sila, no?
Absent si Aidan, may sakit. Okay, yan, let's continue na guys to our next topic. So yan. Tandaan nyo guys na rate of convergence of the Newton-Raphson method is generally linear, also known as tangent method. So next tayo ay second method na tayo. Or also known as two-point method. Secant method. So ito yung presentation niya sa Cartesian plane. I'll explain it to you guys kung ano yung nangyayari during iterations. Okay? So ito yon. Drawing muna din tayo ulit ng Cartesian plane dito para may idea kayo on what happens during iterations. So we have a curve that looks like this. Ayan. Halimbawa. Tayo lang. Baguhin ko. Yan, halimbawa. So, ang root natin, syempre, yung nag-intersect yung ating curve sa x-axis. Ito ang x-axis, ito ang y-axis. Now, dito sa secant method, dalawa po yung ating guesses na hindi naman necessarily na nag-encompass yung napapaloob yung ating roots. So, halimbawa, meron dito na xn. Dito ang ating xn minus 1. So, kanyang mga functions nandito sa point ng curve. Ito ang ating f of xn. Ito ang ating f of xn minus 1. So, kung sa Newton-Raphson, ang itsura ng kanyang dito kasi magta-tangent line ulit po tayo. Ang itsura ng kanyang tangent line ay dito. Wait lang, sorry. Yan, ganyan ang itsura ng tangent line. From function to new iteration o new point sa ating secant method, miski na yung point of a curve papunta sa x-axis, siya po ay function to function. Okay? Function to function. So, ganito pong itsura nun. Function. Yan. Function to function. Now, itong lumapat na part ng tangent line sa ating x-axis, that would be our new point. Yung ating isosolve. Xn plus 1. Okay? That is xn plus 1. Now, at sa ating next iteration, ito yung f of xn plus 1. Ito namang 2 points na ito, xn minus 1 at xn plus 1, ang ating ipagdudugsong ng tangent line. Let's draw. Hirap na mag-drawing dito sa pad. Ayan. So, kung ano yung point na intersect sa x-axis, yung ating tangent line, yan na yung ating xn plus 2 na, kumbaga. Okay? Palapit ng palapit siya sa ating root. So, yan yung visual presentation ng ating secant method. Wait lang. Okay? Ayan. So, dito, sa ating secant method, gagamitin natin yung Newton-Raphson na formula. Okay? So, sa Newton-Raphson, meron tayong yung
xn is equal to xn minus 1 minus f of xn minus 1 all over ng f prime of xn minus 1. Dito, mababago lang yung slope natin. Ang slope na dito at secant method, that would be f of xn minus f prime of xn minus 1 all over ng xn minus xn minus 1. Okay? Kung isa-substitute na natin dito, ang lalabas po dyan ay, o yung pinaka-formula na niya ay, xn plus 1 is equal to xn. Wait lang. Wait lang guys ha. Wait lang. May i-check lang ako. Ay, sorry guys. May kinontak lang ako. May nakontak lang sa akin pala. Okay. Ayan. So, dito balik tayo. Yung kanyang formula na ay mag-iitsura na xn plus 1 is equal to xn minus f of xn multiply by xn minus xn minus 1 all over ng f of xn minus f of xn minus 1. Baka kayo malito mamaya, may makikita kayo ditong formula. Pero same lang naman sila ng kararatnan. Okay? Ito kasi, yung ibang section na dito sa n, yung n minus 1, n plus 1. So, example na lang, at first iteration, meron tayong x0. So, x0, n is equal to 0. Yun yung subscript, no? Ibig sabihin, n minus 1, that is, wait lang. Baguhin ko. Halimbawa, at first iteration, we have x1 is equal to gantong number. Okay? Like 0.7 ngayon, 5. And dyan is 1. Okay? Yung subscript ni x. Ibig sabihin, n minus 1, that is 0. N plus 1, that is 2. Diba? Kaya nalabas dito, halimbawa, at first iteration ng ating formula is x2 is equal to x1 minus f of x1 multiplied by x1 minus x0 all over ni f of x1 minus f of x0. Okay? So basically yan yun. Moving forward, this technique is similar to the Newton-Raphson technique in the sense that an estimate of the root is predicted by extrapolating a tangent of the function to the x-axis. Yung in-explain kanina dun sa Cartesian plane. However, the second method uses a difference rather than a derivative to estimate the slope. Okay. So yan, ito yan. Yan, iba yung yung placement nitong nasa loob. Pero equivalent lang din naman siya dun sa aking natuloy dito. Yung aking pinakita sa inyo kanina. Okay? So, lagyan na lang natin 1.
Tumas lang yan ng n. Sorry. Is equal to xi minus f of xi multiplied by xi minus xi minus 1 all over ng f of xi minus f of xi minus 1. Okay, ito ginanto ko na lang para halos yung kanyang denominator ay kaitsura ng kanyang numerator. Kaysa dito sa na magkaiba. Baka malito pa. Okay? Pero same lang yan. Minanipulate lang na konti. Binaliktad. Para ganyan pa rin. Mas magandang tignan lang. Okay? So yan. Your choice kung ano pong inyong sasauluhin. Step by step is solve for the value of f of xn minus 1 of f of xn. Number 2 is solve for the value of x or xn plus 1. So yan yung formula natin. Pwede rin yung isa. For third step, repeat step 1 and 2 for every new value of x until its value can be accepted as the root. So you note dito, lagi naman ganito, tabular presentation of the results of the iteration is helpful. Okay? Okay, let me just check my example for second method. Okay, here. Use the second method to estimate the root of f of x is equal to negative e raised to x minus x. Start with the initial of x minus 1 is equal to 0 and x0 is equal to 1. Perform 3 iterations. Also compute for the approximate error, EA. Okay? So, na daw na natin gagawin. Solution. Okay, solution. We compute for the functions. Okay? So, meron tayong ditong x is xi minus 1 is equal to 0. Xi is equal to 1. So, computing for the functions, f of xi minus 1 is equal to f of 0. That is e raised to negative x minus, nalagay ko na yung values. E raised to negative 0 minus 0, that is 1. No? Check nga natin. Hindi sure si sir. Kat ilang beses nang gawin. 1. F of xi, that is equal to f of 1. E raised to negative 1 minus 1. F of xi, that is negative 0. Yan. Negative 0.63212. 0.5588. Okay? Now, ano yung ating formula? Ito na natin ng functions. Meron tayong points, 2 points. Now, let's compute for xn plus 1 or xi plus 1. So, meron tayong xi plus 1 is equal to xi minus f of xi multiplied by xi minus xi minus 1 all over ng f of xi minus f of xi minus 1. Minus 1. Substituting xi, that is 1, minus f of xi, that is negative 0.6321. Xi, that is 1, minus xi minus 1, 0. F of xi, again, that's negative 0.6321 minus 1. Okay? Now we have xi plus 1. Let's compute. So we'll have 0.61269983
6, 8. Okay? That is at first iteration. At first iteration. O, next tayo. At second iteration, lagay ko lang dito with different color. At second iteration. Dito at second iteration, gagamitin natin yung ito. Yung evaluation nun, dito muna sa part na focus tayo sa upper right part. At first iteration, meron tayong xi minus 1 at saka xi plus 1. So ito yung inumpit natin xi plus 1. Now, at second iteration, ang ating xi minus 1 was our xi at first iteration. Okay? Mamaya sa table, makikita nyo ito. Now, our next xi, that is our xi plus 1 at first iteration.